Isa ka ba sa mga lalaking parang lobo lang? Puro hangin ang laman, puro yabang ngunit wala namang ibubuga. Mga nakakaawang nilalang na naghahanap ng validation mula sa mga taong nakapaligid sa kanila. These people are mentally weak. Marami kang makikitang ganyan. Mga naglalakihan ng mga muscles, ang tatangkad ng postura, may mga tato at naninigarilyo pa. Ngunit kapag sinubok na ng totoong realidad, hindi na nila alam ang gagawin. Huwag kang pauutos sa mga yan. Intimidating man silang tingnan, ngunit lagi mong tatandaan, ang tunay na lakas ng isang lalaki ay nasa mentalidad nito. Walang silbi ang mga muscles mo kung bumibigay na agad yung utak mo. Halimbawa na lang nito ay ang leon at tigre. Alam ng marami at kahit ako ay sang-ayon na mas malakas at mas malaki ang tigre kumpara sa leon. Ngunit hindi kaya ng tigre ang mentalidad ng isang leon. A tiger can easily kill a lion, but its mentality is not strong enough to dominate the lion. Nakukuha mo ba ang punto? Iyan ang ituturo ko sa iyo sa video na ito, kaya't buksan mo ang iyong isipan at makinig ng mabuti. And don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Never chase validation. Kung alam mo ang halaga mo bilang lalaki, hinding-hindi ka manglilimos ng validation sa mga tao. Hindi ka maghahabol sa opinyon ng iba. Kung maganda ba ang gupit mo, kung bagay ba sa'yo ang damit mo, kung maganda ba ang sapatos mo o ang suot mo. Ginagawa lang yan ng mga lalaking hindi alam ang value nila. Kaya nangangailangan sila ng validations para kumuha ng confidence mula dito. Ngunit ang mentally strong na lalaki, alam nito ang value niya. Alam niya ang style na bagay sa kanya, ang mga bagay na ayaw niya at wala itong pakialam sa opinyon ng iba tungkol sa sarili niya. Ano man ang sabihin ng ibang tao sa kanya, wala itong halaga dahil alam niya ang value niya. And the only thing that matters to him is his own opinion. Ganyan ang gayahin mo. Number 2. Boundaries without apology. Kapag hinayaan mong bastusin ka at tapak-tapakan ka ng ibang tao, kesyo pa ilalim man yan o patalikod, kasalanan mo yan. Dahil isa lang ang tiyak, wala kang maayos na boundary sa sarili mo, kaya ginaganyan ka nila. Alam nila na hindi ka papalag, na hindi mo sila kukumprontahin, kaya't gagawin ka nilang pulutan araw-araw hanggang sa mapuno ka. At kapag napuno ka na, diyan ka natalo dahil ikaw pa ang lalabas na masama. Hindi mo na-handle ng maayos. Kung una pa lang, may solid na boundaries ka na sa sarili mo, di hindi na sana umabot sa ganyan. That is the importance of boundaries. Huwag kang maging apologetic dahil ang mali ng maraming tao, binastos na sila pa rin ang humingi ng pasensya. Kahinaan yan. If you cannot set boundaries without apologies, gagawin ka lang basahan ng ibang tao. Number 3. Self-discipline. Ang mentally strong na lalaki, ginagawa niya ng kailangang gawin kahit hindi niya ito gustong gawin dahil mayroon siyang self-discipline. Kung mahina ang mentalidad mo,
Hindi mo magagawa yan. Matatalo ka ng katamaran at distraction sa paligid. Simple lang, dahil mahina ka. Hindi mo kayang diktahan ang sarili mong utak na mag-commit sa isang bagay at gawin ito kahit pa hindi mo na gustong gawin. Diyan palang bagsak na agad ang mental strength mo. If you want to become mentally strong, kailangan may tunay na disiplina ka. Tipong gagawin mo ang kailangan mong gawin kahit papagod ka, tinatamad, o ayaw mo itong gawin. Alalahanin mo, tatraidorin ka ng sarili mong utak at kung hindi mo ito kayang labanan, magiging alipin ka lang nito. Number 4. Growth over comfort. Ang mahihinang lalaki, takot iyang lumabas ng comfort zone nila. Kaya walang growth na nangyayari, na pag-iiwanan ng maraming tao sa paligid nila. Walang pagbabago at halos nilulumot na. Huwag kang gagaya sa ganyan. Dahil ang lalaking nabubuhay sa comfort zone, hindi yan umuunlad. Mentally strong men step out of their comfort zone dahil pagunlad na ng sarili ang hinahanap nila. Tandaan mo, kapag nagkulong ka sa comfort zone mo, makakamalay ka na lang na napag-iiwanan ka na pala ng mga kasama mo. You cannot grow in comfort. Tandaan mo yan, dahil hanggat hindi ka umaalis dyan, nagsasayang ka lang ng oras. Kung nasa comfort zone ka pa rin ngayon, hindi mo makukuha ang itinuturo ko sa video na ito kahit ilang beses mo pa itong ulit-ulitin. Number 5. Learn how to walk away. Ang magmakaawa para sa respeto, napaka-cheap na bagay yan para sa isang lalaki. Kung gusto mong irespeto ka ng tao, bigyan mo sila ng dahilan para irespeto ka. At ang mga mentally strong na lalaki, hindi yan namamalimos ng respeto. Dahil sa oras na makatanggap yan ng disrespect, tumatayo agad yan at umaalis. Ni hindi na yan lilingon pa. Ngunit ang mga mahihinang lalaki, desperado ang mga yan. Kaya kahit pailalim ng binabastos, nagtsatsaga pa rin. Huwag mo silang gagayahin. Dahil sa oras na hinayaan mo ang ganyang bagay na gawin sa'yo, uulit-ulitin na nila ito. So learn how to walk away from disrespect. Number 6. Self-accountability. Kung nais mong maging mentally strong, learn how to hold yourself accountable. Dahil ang mahihinang lalaki, ugali na nilang magturo ng daliri para sisihin sa kapalpakan nila. Kakupalan yan. Ni hindi ka dapat tawaging lalaki kung ganyan ka. Dahil natatakot kang akuin ang resulta ng sarili mong katangahan. Kaya ang daming single mom dahil marami ring lalaki ang takot sa responsibilidad. Gagawa-gawa ka ng desisyon na hindi mo kayang panindigan, tapos hahayaan mong maghirap ang ibang tao dahil kulang ka sa pagkalalaki. Nakakaawa ka. Isa ka sa mga salot na dapat ay pinupuksa. If you cannot take accountability, ipaputol mo na yung talong mo. Dahil hindi ka nararapat maging lalaki. Isa ka lang kahihiyan sa aming ngalan. Number 7. Never tolerate toxicity. Toxic na babae man yan, kaibigan o katrabaho, basta toxic, iwanan mo. Hindi mo maiwan kasi mahina ka. At bilang kapalit,
Ayan, nagtitiis kang magpakabulok dyan. Kung wala kang lakas ng loob na iwanan, yang toxicity na yan, uubusin ka niyan. Mahina ka na nga, mas pahihinain ka pa niyan. At kapag lugmok ka na, mas kakawawain ka pa niyan. Hindi ka niyan titigilan. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Kawawa ka na dahil sa kahinaan mo. Huwag mo sabihin ganyan ka na lang habang buhay kung hindi ka gagawa ng aksyon ngayon para ayusin yang sarili mo at kapaligiran mo. 10 years from now, ganyan ka pa rin at nandyan ka pa rin. Level of your mental strength dahil sa isip unang nagmumula ang tunay na pagbabago. A changed mind is a changed person. Tandaan mo yan. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa hanggang sa muli nating pagkikita.